Noong matapos na akong kumain, papadilim na noon, niyaya naman akong uminom ni Sir Mark. Tumanggi ako noong una dahil hindi naman talaga ako umiinom ng alak. Pero pinakonsensya niya pa ako. Namalayan ko na lang nakakailang shots na ako ng alak. Inutusan ako ni Sir Mark na kuhain ang cellphone niya sa kwarto niya. Pagbalik ko, ay inabutan niya ako agad ng isang basong alak. "Oh, that's my girl. Napakabait mo naman pala, my queen. Alam mo, sobrang na-appreciate ko itong ginagawa mo ngayong birthday ko." Wika ni Sir, hanggang sa unti-unting nag-init ang pakiramdam ko. Yung para bang may kung anong gustong kumawala sa kaibuturan ng kayamanan ko. Naramdaman ko na lang na masuyong hinahaplos na ni Sir Mark ang dalawang mahalagang bagay. Tuluyan akong napaliyad. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Naisip ko agad na baka may kung anong inilagay sa iniinom kong alak sa Sir Mark. Nagpaalam ako na magsi-CR lang, kaya pasuray-suray na akong humakbang. Alam ko sa sarili ko na may hindi tama sa nangyayari. Pero may choice pa ba ako sa pagkakataong yon? Napakatanga ko talaga. Bakit hindi pa kasi ako umalis agad? Gusto kong umiyak at sumigaw, pero nangihina ang mga tuhod ko. Nagulat ako pagkabalik ko sa kwarto dahil may iba pang kasamang mga lalaki si Sir Mark. Halatang mga anak mayaman din, base sa mga itsura at kutis nila. Nakatingin silang apat sa akin. Wala na. Alam kong planado ni Sir Mark ang lahat ng magaganap sa gabing yon. Namalayan ko na lang na malaya ng inaangkin ni Sir Mark sa kayamanan ko. Nagsusumigaw ang isipan ko na ayoko. Ayoko noong ginawa niya sa akin. Pero iba ang dinidikta ng katawan ko na parang gustong-gusto nito ang nangyayari. Bago ako mawalan ng ulirat, ay nakita ko na wala na ding balot ang tatlo pang kasama ni Sir Mark sa kwarto. Dinig ko pa ang tawanan nila at kwentuhan tungkol sa akin. Kinabukasan ay nagising ako na walang kahit na ano sa katawan. Nasa guest room pa rin ako. Tinangka kong bumangon, pero napakasakit ng buo kong katawan na para akong nabugbog ng 10 tao. Lalo na sa gitnang bahagi. Mahapdi, masakit at makirot. Lahat na yata ng klaseng sakit ay pinagsama-sama na sa akin sa pagkakataong yun. Doon na ako umiyak ng malakas. Sa isang iglap lang ay nawala na ang iniingatan kong dangal. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Madam na galit na galit. "Walang hiya kang balandi ka? Inakit mong anak ko kagabi, no? At ano sa tingin mo? Nabingwit mo ng anak ko? Pwes, nagkakamali ka. Dahil ako makakalaban mo. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko." Sigaw ni Madam. Sinubukan kong magpaliwanag at sabihin ang totoo. Pero bingi na si Madam sa paliwanag. Maya-maya pa ay pumasok sa kwarto si Aling Betty. Dala nito ang backpack ko na may dalang damit. Nabasa ko ang lungkot sa mga mata niya nang makita ang kaligayan ko. "Betty, hintayin mo na lang na makapagpalit ng damit tong babaeng to. Pagkatapos ay ihatid mo na sa labas ng gate." Wika ni Madam. May kinuha si Madam sa bulsa niya. Isang puting sobre at ibinato sa mukha ko. "O ayan, 50,000. Paglabas mo ng bahay na to, ay wag na magpapakita pa sa amin. Dahil kung hindi ay pagsisisihan mo ito ng habang buhay o sa kabilang buhay." Dagdag pa ni Madam na may halong pagbabanta sa boses.
Kahit masakit ang buo kong katawan ay pinilit ko pa rin tumayo. May iniabot na gamot sa akin si Aling Betty. Pagkalabas mo dito, ay maghanap ka ng makakainan mo sa labas. Tapos inumin mo yung gamot para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo sa iyong katawan. Wika ni Aling Betty. Aling Betty, binaboy nila ako at may palagi ako na alam ito ni Madam. Umiiyak kong wika. Ngunit agad din akong sinaway ni Aling Betty. Baka marinig daw kami ni Madam at lalo pa akong mahirapang makaalis. Idinagdag pa niya na hindi yon ang unang pagkakataon na may ganoong nangyari. Mas bata sa akin ang naunang dumanas ng ganoon. Pero dahil sa walang kamag-anak ang dalagang yon, kaya hindi nakaalis at naging panggabi-gabing konsumo raw ni Sir Mark, pati na rin ang tatay niya. Kaya habang hindi pa ako naikukulong sa isang sekretong silid sa basement ng bahay, ay umalis na agad ako. Bago pa mas maging matindi ang hirap na dadanasin ko. Wasak na wasak ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Habang naglalakad ako palabas ay sinubukan kong kausapin si Sir Mark, na noon ay kampanteng nakaupo sa sala. Pero papalapit pa lang ako ay sinenyasan niya si Aling Betty na ilayo ako sa kanya, na para bang isa akong maduming bagay o isang maduming babae sa paningin niya. Noong makalayo na kami kay Sir Mark, ay nagsalita si Aling Betty. Mag-iingat ka, Joan, sa pag-uwi mo sa inyo. Hayaan mo na lang na ang Diyos ang gumanti para sa'yo sa ginawa nilang kahayupan. Huling salita na narinig ko kay Aling Betty. Tulad ng bilin ni Aling Betty ay naghanap ako sa labas ng karinderya. Dinaan ko sa pagkain ang sama ng loob ko. Napaiyak na lang ako nang maisip na 50,000 lang pala ang halaga ng aking walang dungis na dangal. Naghanap ako ng apartment na pwede kong upahan. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin na ganun ang kalagayan ko. Tiyak na mag-aalala ng gusto si nanay. Isang katamtamang laki ng paupahang kwarto ang nakuha ko. Bumili ako ng lahat ng kailangan ko ng mga gamot at pagkain. Kailangan ko magpalakas para bumalik ulit ang lakas ko. Makalipas ang isang buwan, ay napansin kong hindi ako dinatnan ng buwanang dalaw. Kinabahan na ako, kaya bumili agad ako ng pregnancy test. Napahagulgol na lang ako ng iyak nung mag-positive ang resulta. Napatanong na lang ako sa aking sarili. Wala na bang katapusan ang matitinding pagsubok sa buhay ko? Bakit ganito? Patas naman akong tao. Pero bakit ganito nangyayari sa akin? Tanong ko sa aking sarili. 4 silang sumalbahe sa akin. Sino sa kanilang ama na dinadala ko? Umiiyak kong tanong sa aking sarili. Dahil sa stress na sobra-sobrang pag-iisip, ay lumabas muna ako ng apartment ko. Gusto kong mamasyal at maglakad-lakad para malibang at makapag-isip din ako ng susunod kong gagawin. Pumara ako ng isang tricycle. Sa bandang likod ng driver ako naupo. Miss, saan kita ihahatid? Tanong ng driver. Kahit saan, kuya. Basta may magandang view. Wala sa sarili kong sagot. Ha? Pero marami pong magagandang view dito sa bayan. Sagot niya. Hindi na ako umimik pa. Lumilipad na ang isip ko sa kasalukuyan kong sitwasyon. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa. Umiiyak na pala ako. Hanggang sa naging hagulgol na. Hindi ko na malayan na nakatingin na pala sa side mirror ang driver. Nagtama ang aming paningin. Napansin ko na magaganda pala ang mga mata niya at gwapo si kuya. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Miss, okay ka lang ba? Mas mabuti siguro kung sa loob ka na sumakay. Wika ni kuyang driver. Hindi na niya hinintay na sumagot ako.
Inihinto na niya ang tricycle sa gilid ng kalsada. Sa loob ka na lang po sumakay, miss. Mukhang may pinagdadaanan ka yata. Wika pa niya. Sumunod na ako sa sinabi niya at bumaba at saka pumasok sa loob. Hindi ako sumagot sa tanong niya. Makalipas ang ilang minuto ay inihinto na niya ang tricycle. Namangha ako nang makita ko ang isang magandang parke. Malawak ito at napapaligiran ng malalaking puno. May mga bakanting upuan din sa bawat sulok. Wow, ang ganda naman dito, kuya. Salamat ah. Magkano nga pala? Tanong ko. Ngumiti siya ng matamis at para bang nahihiya. Dito ko kasi palaging ipinapasyal yung ex-girlfriend ko dati. Kaya alam kong magugustuhan mo dito. Sagot niya. Hindi agad ako nakapagsalita. Tila hindi pa nakamove on ng tuluyan si kuya. Nabasa ko sa mga mata niya ang lungkot. Sorry kuya, dahil tuloy sa akin kaya nasasaktan ka ngayon. Wika ko. Naku, hindi totoo yan miss ah. 3 years na mula nang namatay si Maricel. Nagkasakit siya sa baga, lung cancer. Hindi siya naninigarilyo o kahit ako. Pero ang sabi ng doktor, second hand smoke daw ang nakadali sa baga ng ex-girlfriend ko. Yun bang usok mula sa paninigarilyo ng ibang tao sa paligid? Sagot ni kuya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni kuya. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Pero sa sitwasyon naming dalawa, ay parang ako ang mas nangangailangan ng tulong. Hindi pa umalis si kuya. Napag-alaman ko na Lando pala ang pangalan niya at 26 years old. Hindi rin niya tinanggap yung bayad ko. Naupo siya sa upuang bakal at tila matagal na kaming magkakilala habang nagkukwentuhan. Hindi na ako nagtago pa sa kanya. Feeling ko kasi na mga oras na yon ay isang tulad niya ang kailangan ko. Sinabi ko lahat kay Lando ang masaklap na pinagdaanan ko at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Mga walang puso mga animal na yon. Huwag kang papayag na ganun na lang yon. Idemanda mo siyang lahat. Wika ni Lando. Ipinaliwanag ko sa kanya na maimpluwensya ang pamilya nila Sir Mark. Kaya mas pinili kong manahimik na lang. Umiyak ako ng umiyak at hindi nagdalawang isip si Lando na ialok ang kanyang balikat habang umiiyak ako. Magmula noon, naging madalas ang pagkikita namin. Wala siyang pakialam kahit lumalaki na ang umbok kong tiyan. Madalas pa nga napagkakamalan kaming mag-asawa dahil sa pag-aasikaso niya sa akin at pag-aalalay kapag namamasyal kami. Madalas sa apartment ko na din siya tumatambay kapag medyo nakarami na siya ng kita sa kanyang pamamasada. At minsan, doon na rin siya kumakain at natutulog. Ipinagdadala niya kasi ako araw-araw ng sariwang isda, gulay at minsan kapag may budget at hipon ang binibili niya para sa akin. Nagustong gusto ko naman dahil paborito ko yon. Ipinaglalaba at pinagluluto niya rin ako halos araw-araw. Ang pagkakaibigan namin ay naging matibay. Hanggang isang araw ay nagtapat sa akin ng pagmamahal si Lando. Joanne, huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko. Pero hindi ko na kayang pigilan pa eh. Natutunan na kitang mahalin. Maging yung baby sa sinapupunan mo. Madamdamin niyang wika. Hindi agad ako nakaimik. Kinurot ko pa ng bahagi ang sarili ko. Baka kako, nananaginip lang ako. Pero hindi eh. Totoong totoo ang narinig ko. Hindi na ako nagpakipot pa. Tinanggap ko agad ang pag-ibig ni Lando. Hindi dahil sa kailangan ko siya at na magiging anak ko. Higit sa lahat, natutunan ko na din siyang mahalin. Dahil sa kabutihan ng loob na ipinakita niya sa akin
sa kabila ng aking nakaraan o dahilan ng aking pagkakabuntis. Dahil sa maliit lang naman ang kwartong aking nirentahan, kaya pinilit ako ni Lando na lumipat kami sa isang katamtamang laki ng bahay. Yung may sariling banyo at kusina at may privacy. Siya naman daw ang sasagot sa renta, kaya wala akong dapat ipag-alala. Maliban sa renta ng bahay, ay inako na rin ni Lando ang lahat ng gastusin ko, pati na ang pamimili ng mga gamit ni baby. Maging ang bayad sa ospital noong nanganak ako ay sagot niya rin. Isinunod din namin kay Lando ang apelyido ng anak ko na si Nathan. Isang napaka-cute na baby boy ang anak namin. Ipinakilala ko si Lando kay nanay bilang asawa ko at ama ni Nathan. Walang alam si nanay sa masalimuot na pinagdadaanan ko sa kamay ng mga amo niya. Makalipas ang ilang buwan, magmula noong ako'y makapanganak, ay nagpakasal na rin kami ni Lando sa mayor o yung kasalang bayan. Nung mga panahong yon ay pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil nakakilala ako ng isang napakabait at napakasipag na lalaki na tinanggap ako ng buo sa kabila ng aking pinagdadaanan. Matuling lumipas ang 3 taon, malaki na ang anak kong si Nathan. Isang araw ay nakasulubong namin ni Nathan sina Madam Claudia, ang dati kong amo sa mansyon, kasama si Aling Betty sa bayan. Nasa SM kami noon at namimili ng damit ni Nathan. Wala rin noon si Lando dahil umuwi sa probinsya nila dahil may mahalaga raw na aasikasuhin. At isa yung sorpresa sa amin ni Nathan. Nagkatinginan kami ni Madam Claudia, tapos napatitig siya sa anak kong si Nathan. Sa totoo lang, ay parang pinagbiyak na bunga ang mukha ni na Sir Mark at Nathan. Maging si Aling Betty ay nanlaki ang mga mata. Hindi nakatiis si Madam at lumapit sa akin. "Kumusta ka na, Joanne? May anak ka na pala. At parang pamilyar sa akin ang mukha ng anak mo ah." Wika ni Madam. "Okay lang po ako, Madam. Kamukha po ng asawa kong anak ko." Sagot ko. Hindi ko na hinintay pa na sumagot si Madam. Kinarga ko na si Nathan at mabilis nang lumabas ng mall. Hindi ko hahayaan na mahawakan man lang nila di dulo ng buhok ng anak ko. Dahil kung sakaling maisipan ni Madam na kunin ang anak ko sa akin, ay siguradong gagawa ng paraan si Madam para makuha ang anak ko gamit ang kanyang impluwensya at pera. Dahil sa mukha ni Nathan ay hindi na kailangan pa ng DNA test. Kahit sinong titingin ay masasabi ka agad na magkamukha nga sina Sir Mark at si Nathan. Pero nagkakamali si Madam kung inakala niyang magiging madali ang lahat para kunin sa akin ang anak ko. Dahil habang buhay kong ipagdadamot sa kanila ang anak ko. Noong dumating si Lando mula sa probinsya, ay sinabi niya sa akin ang kanyang sorpresa at dahilan kung bakit kailangan niyang umuwi sa probinsya nila sa Samar at manatili doon ng 2 linggo. Ayon pa kay Lando, ay may ibinenta raw kasi na bahay ang kapitbahay nila, kaya siya umuwi para bilhin yon at ipaayos na rin. At kung ayos lang daw ba sa akin na doon na kami sa probinsya nila permanenteng manirahan. Sabi ko naman na oo, wala yung problema sa akin at sa katunayan, kailangan na naming makalayo sa lugar na yon. Dahil nakita kami sa mall ni Madam Claudia at mukhang may interes sila sa anak kong si Nathan. At hindi malayong agawin rin nila sa akin ang anak ko, gaya ng pag-agaw nila sa aking dangal. Matapos lang namin mag-usap ni Lando, ay agad na kami nag-empake at kinabukasan ay umalis na rin agad para umuwi sa probinsya nila Lando sa Northern Samar. Noong umuwi kami ay kasama namin si nanay dahil hindi naman ako papayag na maiwan siya mag-isa.
Nang makarating kami sa probinsya ni Lando, ay nakahinga na ako ng maluwag dahil sa wakas ay tuluyan na kaming nakalayo sa anino nila Madam Claudia at sa sobrang pagkaliblib ng lugar ni Lando ay duda ako kung masusundan pa kami doon. Lalo at ang sabi ni Lando na wala naman siyang pinagsabihan kung taga saan talaga siya. Ako man ay walang pinagsabihan na aalis kami o kung saan kami pupunta para makasiguradong hindi kami masusundan nila Madam Claudia. Tahimik, presko at sariwang hangin ang sumulubong sa amin sa probinsyang yon. Tuwang-tuwa rin ang anak kong si Nathan na nagtatakbo sa malawak na bakuran sa naging bahay namin dito sa Samar. Maluha-luha pa ako habang pinagmamasdan ang mag-ama ko na naghahabulan sa loob ng aming malawak na bakuran. Tumingala ako sa langit at nagpasalamat dahil sa kabila ng napakahirap na pinagdadaanan ko ay eto ako ngayon, may isang masaya at buong pamilya.